Ang sarap pagmasdan mga kababayan na makakita na nasusunog na dilaw. Oh, yung mga righteous mga kababayan, yung laging nagsasabi na, let us educate you. Oh, kayong mga bumoboto pa rin sa mga Duterte na hiwalang kadala-dala, let us educate you para daw gumanda ang sitwasyon sa ating bansa. Ayun mga kababayan, nasunog ng harap-harapan. At ang nakakatawa, ang nagsunog pa sa kanya mga kababayan, ay kakampi pa nila. Oh, etong si Rowena Guanzon mga kababayan, na aminado ha, isang dilawan. Oh, bagamat isang dilaw etong si mga kababayan, Rowena Guanzon, dahil anti-Marcos sila, ay hindi naman ito dilaw na tulad ng iba. Katulad ng mga Aquino mga kababayan na tuburan ng mga dilaw ha, at ang mga alipores sila mga kababayan na pipiliin pang lunukin ang kanilang mga prinsipyo. Parang nilulok nila ang kanilang sariling suka mga kababayan. Di bali nang kumampi sa mga kurakot, wag lang sa mga Duterte. Eto ngayon lumalabas mga kababayan ang nangyari kay Lucci. Grabe, sagad to the bones talaga ang kanilang galit sa mga Duterte mga kababayan. Etong mga dating anti-Marcos, in-embrace na si Marcos mga kababayan para hindi lang manalo si Duterte. Partikular na si VP Sara Duterte. Ano ba to sinano? Di ba ang galit lang kinaano mga kababayan sa mga Duterte ay yung mga kriminal, sindikato at mayroong mga ginagawang mga masasama? Aside pa dyan, itong mga makakaliwa, mga oligarko mga kababayan na alam naman natin bakit sila galit. Malamang mayroon niyang ginagawang kabalastugan sa pagbabayad ng buwis o sa kanilang mga paraan mga kababayan. Bakit sila yumaman? At mayroon din palang mga galit sa mga Duterte. Yung feeling alta mga kababayan na mga mata pobre. Ano ka ba doon, Lucci? Buti nga nasunog ka. Nasunog siya sa sarili niyang show mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Ang gusto niyo lang, not another Duterte. Bakit? Gusto niyo iba? Sino? Wala na talaga mga kababayan. Unstoppable na si VP Sara. Ang kanilang pambato sana mga kababayan, tambalos-los. Wala na. Goodbye. Raffy Tulfo, mabaho pa sa kanal si Raffy Tulfo mga kababayan. Vico Soto, parang hindi qualified. At kahit qualified pa, dahil sa edad mga kababayan na, kahit nasa sapat pa na gulang, hindi rin mananalo. Lenny Robredo, tinalo nga siya ni Bangag. Wala na talaga silang pambato mga kababayan. Sino ang gusto niyo? Sige, I will Risa Hontiveros hirap nga yung makapasok sa top 12. answer you, but you answer me now. Sino ba ang gusto niyo para alam ko rin kung sino ang boboto ko? Sino Lucci? Wag, si Mama Aquino? Pag! Inidoro nga yan mga kababayan, di ba? 8 diretso sa Inidoro. Ewan nga lang natin kung bakit nanalo yan. Not another Aquino. Sabi niyo, wala nang dilawan. Sino? Si Sharon Cuneta. Sige ko matsing. O baka si Sharon na mismo. Pwede, di ba? Mega sardines mga kababayan. Yung marami talagang ayaw Wow. ng Sara Duterte president. Wow, marami talaga ang ayaw ng Sara Duterte. Sige daw. Define marami. More than one? Kaya sinabi mong marami? Ikumpara mo, Lucci, sa gustong bumoto sa kanya. Mag-survey ka. Etong mga animal na ito, mga kababayan, no? Entitled ba siya, mga kababayan? The noisy 3%, itong mga dilawan. Marami na sila dahil na-amplify ng media mga kababayan ang kanilang mga propaganda. Pero sa totoong survey mga kababayan, bakit number 1 pa rin si Sara Duterte? Sinong marami? Marami niyan. Marami yan. Ang dami nagsasabi, chef. Ang dami nagsasabi, yan ang palusot ng mga bias na media mga kababayan. Sabi ng mga tao, sabi ng taong bayan, sabi na... Pero ang totoo, sabi ni Lucci yan. Yung mga kaalaban. pero Kaya nga, yung mga pro-impeachment. Ikaw na rin Marami daw mga kababayan. Pag electionin natin ngayon, panalo si Sara. Would that be boom badis! Sa pool ang kanyang mukha mga kababayan. Siya na rin nagsabi earlier mga kababayan na, paano na to kung hindi mapipigilan mga kababayan? Ay mananalo si Sara Duterte kung eleksyon ngayon. Dapat daw mayroon nang gawin para i-counter ang pagkapanalo, comeback sa isang Duterte. Bad thing to happen. Why should it be a bad thing? Because they're saying that much of the theft happened during the time of the... Wow! Ano na namang ebidensya mo niyan? Hello, Lucci. Theft talaga? Ganyan nila mga kababayan, sisirain ang pangalan ng mga Duterte.
sa pamamagitan ng mga paunting-unting bagay na ganyan o sa kanilang mga pananalita mga kababayan o tapos ulit-ulitin nila. Ang issue ni PRRD dati yung paglaban niya sa mga drugista, huy animal. Wala tayong narinig mga kababayan na issue ng kurakutan na Tatay Digong. Anong kinurakot ni Tatay Digong? Sobrang yaman na sana niya ngayon. Where is it? Administration. Then put it there in the investigation. Where is it? Nag-invento sila mga kababayan anong animal na to. ICI pa lang mag-establish na. Oo, wala pa lang. Maghahanap pa palang mga kababayan, Diyos ko Lord. Samantalang ang kurakutan ngayon, nasa harapan mo na, Luchi. But we're saying, Duterte pa rin moving ang- forward, Ang parang are we going to vote the same people in Ang hirap government? Why not, coconut? Diyos ko Lord. Boboto na naman ba tayo sa isang Duterte? Yan ang kanilang punto mga kababayan. Hindi ka pinipilit. Huwag mong iboto kung ayaw mong iboto. Hoy, Luchi Cruz, Valdez. Kung ayaw mo, huwag mong iboto. Pero anong magagawa mo kung maraming iboboto kay Sara Duterte? Sa makatuwid mga kababayan, arangkada siya sa survey. More than 50% yan mga kababayan. Dahil ang ginawa nila, pinaghati nila ang boto ni Sara at Bongo mga kababayan. Sinali nila si Bongo sa presidential race, which is ang boto ni Bongo mga kababayan. Supposedly kay Sara, nahati ang kanilang suporta. Nakikita ng araw na. I'm just mouthing what people are saying. Wow, people are saying! Anong pangalan ng people? Luchi. Hanapan nyo naman ng corruption ng mga Duterte na hindi nyo muna unahin itong mga congressman ngayon na sure na Oh. mga contractors Gusto nilang, na pigit bata sila mga kababayan sa korupsyon ngayon. Basta, hanapan lang nila ng butas mga kababayan ang mga Duterte na wala pa sila ha. Skip na muna natin ito. Klarong-klaro na mga kababayan, andyan na. Huhulihin mo na lang. Wag. Independent Commission. Backtrack sa 2016 to 2022 para maghanap pa tayo. Maghahanap pa sila mga kababayan. Samantalang ang nasa kanilang harapan ang ayaw. sinusuka na yung alam nila. Babay, Kasi preparation yan mga kababayan. Eto, yan. Preparation yan nila dahil iluluklok nilang ombudsman si Boying Rimulya. Kaanimalan na naman yan mga kababayan, independent na yan. Sooner or later, focus yan sa mga Duterte. Tapos kayo dyan against Bulong Duterte, why not? Ilagay nyo dyan sa investigation. Hindi na tunawan mga kababayan, no? 3 years ha? Hindi nga daw 51 billion, 49 billion lang mga kababayan. Ginak up lang nila. For 3 years, ang daming proyekto sa Davao City mga kababayan. Ikumpara mo yan kay Sandro Marcos ngayon. Yan, tahimik lang sila dyan mga kababayan. 3 years si Sandro Marcos. Sana may bumalatlat dyan, no? Ikumpara natin ang proyekto, di ba? Puro yan, ayuda yung hindi nakikita mga kababayan para sa hangin. Yung sa hangin mo lang, ngayon wala na. Hindi katulad ditong kay Pulong infra talaga mga kababayan. So, no one should be spared. Di ba? Pero yung Pulong, Oo. 51 billion. Oh, pwedeng kasuhan si Luchi yan mga kababayan. Ang napakalaking kurakutan daw nangyari sa panahon ni Duterte. Oh, Diyos ko, ano pala ngayon? Hindi mo nakikita? Bulag ka ba? The most corrupt budget in Philippine history na nga. How much did Romualdez get, right? But do you trace any flood control funds in his name? Wala, di ba? Except, sabi ni Meow, Congressman Kiko Barsaga na wala naman daw baha doon sa Dasmariñas. Oh, eto pa mga kababayan. Alam nyo ba ang kababuyan ni Romualdez? Di ba, kongresista ang tatay nito? Last term mga kababayan, nung nakaraang term, sa kasagsagan ng kanyang termino mga kababayan, namatay. Oh, kaya nating tulos siya mga kababayan kung hahanapan ng butas ang kanyang pamilya. Wala na ang tatay eh. Namatay ang kanyang tatay last Congress. And then, mayroon pang term na naiiwan mga kababayan. Sa halip na magtalaga ng ibang kongresista, siguro, di ba wala namang vice congressman, special election o ganyan. Kinuha ni Tambaluslos mga kababayan ang kanyang pwesto. Ako na ang maging custodian. Kahit hindi bahain sa kanilang lugar mga kababayan, nilagyan ng mga flood control ni Tambaluslos. Pinondohan. Oh, dahil madaling nakawin eh. Ito issue ng flood control. And then, later on, bumahan na mga kababayan na kung saan na kung kailan hinandel na Tambaluslos mga kababayan ang kanilang distrito. Ay, Diyos ko. For 20 years, biglang siya ang caretaker, si Romualdez, ay may flood control funds, no? Oh. Tapos yung kay Tevez mga kababayan, biglang naging caretaker din si Romualdez, di ba? And then, nilagyan din ng mga flood control. Ang district ni Pids Barzaga. Tama ko rin yun, Mayor. Oh, sabi ko sa'yo, 3 na lang kaming buhay. I was the youngest.
Ay, do you agree? ano palang gusto Do you mo? agree that you're too independent? Is I am. there even such a thing I am. as being too I independent? am very independent. Maybe Ay, you're... galit sila sa akin ngayon. Bakit daw yung impeachment ni Sara, anti-impeachment ako? Ano ba ako, uto-uto? Sasabihan ni Romualdez, impeach nyo yan si Sara. Ako, Ito sila, mga kababayan, no? Itong mga dilaw, no? Lulunukin ang lahat, mga kababayan, basta masira lang ang mga Duterte. Ay, naku. Handa nilang labagin ang Korte Suprema, mga kababayan, para lang ma-impeach si VP Sara Duterte pagpipilitan nila, mga kababayan. sundin sa kanya, ano, ko uto-uto? Mm. O tapos ngayon, tama ako, di ba? Oh. Oh. Kaya nilang kalimutan ang galit nila, mga kababayan, sa mga Marcos para lang sa mga Duterte. Tama ako. Why were you against it? Walang due process. Exactly what the Supreme Court said. Can you explain to us why you said... Tapos ngayon, You- So nga ka ba, Luchi? Paano ka naging journalista kung hindi mo nabalitaan? Kung bakit unconstitutional ang impeachment na iyan? Walang due process. Hindi ka ba nakikinig sa Nagbabalita ba talaga ito, mga kababayan? O nagmaang-maangan lang? Oh? Explain! Bakit, nasabi mo walang due process? Diyos ko, You Lord. were not for the impeachment. Ano yung due process na hindi nila... sinabi nga sinunod? ng Supreme Court. Oh, so nga, bulag-bulagan, mga kababayan, no? Mm. Tiro mo yun? Wala man committee. It did not even pass. Imposible hindi ang alam ni Luchi, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Mm. There was no Committee on Justice did not even meet. Hindi lang talaga Pagkumahan nila, sila. mga kababayan. Talagang ipapalabas nila na, parang lutong Macau na yan. Oh. Dun. Ano yung pirmahan nyo dun? Tapos yung nagpirmahan daw kayo mga congressman, may daw kayo, may balato or exchange in hundreds of millions of ayuda there. Oh, si mismo ang mga kababayan? Yanko ang nagsabi. Yung unconditional release. Oh. Marirelease lang kung pipirma kayo sa impeachment. Di ba naman kayo mga kurap? Pork barrel. Tapos sasabihin nyo si Sara, ganyan, magnanakaw, chuchuchu. Mas malaki kayong magnanakaw eh. Kasi dati ako Hindi nga, wala nga ninakaw si Sara. Ano ninakaw niya? Diyos ko, Lord. commission on audit, the commissioner. Sa akin yung confidential fund, na 125 million ng Office of the President. Kung mali ang pag-liquidate niya, COA will determine that. And that's a Dating taga-kawa, nagsabi na mismo, mga kababayan. process. This is part of due process. So yung Makikita nila, mga kababayan, kapag kinurakot. Walang nakita ang kawa unmodified mga opinion. Mary Grace Piatos, Oh, isa na naman yan. Madali bang, ewan lang natin. Mahirap bang intindihin, mga kababayan, yung mga code name is parte talaga yan sa confidential fund dahil confidential eh. Ay, ewan na natin, bugok ka ba, Luchi? Hindi ba kayo maka-move on dyan sa mga piatos ng mga code name na ganyan? Kahit nga walang code name, pwede. Yang Gusto mga yan, nyo agad, di ba? impeach nyo as betrayal of public trust. Kayo lang nag-i-interpret yan. Wala pang committee. Walang committee. Oh, sila lang interpret. Rules daw wala, nila yun. ano, Rules she nila was yun, not diba? even given a copy of the petition. That's exactly what the Supreme Court said. Tapos, Hindi man lang, mga kababayan, pina-explain si Sara. Hiningan ng kanyang sabihin explanation. nila, DDS daw ako. Kayo. Ugag kayo daw. Oh. Eto, mga kababayan, hindi ito DDS sa Dilawan. Pero kung ano man ang kanyang purpose, mga kababayan, hanggat hindi ka magbago, wag mo lang sana kaming budulin, Madam Guanzon. Dahil ang sabi mga kababayan kapag ang Dilawan ang nagipit sa Duterte kumakapit, di ba ang estilo nila, mga kababayan, ng mga dilaw, kapag tatakbo, hindi na masyado silang tumitira sa mga Duterte. Sana hindi ito ang case ni Guanzon, mga kababayan. Sige, continue mo lang, Guanzon. Alam namin na alam mo na ang mga Duterte, walang issue ng korupsyon. You don't have to praise mga Duterte, Guanzon, pero as long as reasonable ka, iboboto ka pa namin. Ikaw ang dilaw na gusto namin. Hindi yung katulad nila Luchi, mga kababayan, na talagang wala na talagang utak, mga kababayan, no? Totally blinded na, mga kababayan, sa kanilang galit sa mga Duterte. Tingnan nyo lahat ng kampanya ni Lenny. Sinong party list nominee nandun sa stage? Iba ko lang? Baka Lenny ito Tanga kayo eh. So nga. Gusto nyo talaga, gusto nyo lang manalo yung party list nyo, kaya ginanon-ganon nyo ako. Pero sabi At nila- I'm very independent. I'm very independent. Kaya, sa sinasabi ko sa inyo, hindi ako pinaupo ni Romualdez. Pues, I was saved. Sabi nga namin ng mga P3 board, Oh.
Dahil malamang sa malamang, bumangag na rin ito mga kababayan. Magkakaroon ng utang na loob eh. We were blessed. Ako. Because if you Pero, ano mga kababayan ha? Nanalo ang kanilang party lista. Sabi nga ni Gwanson mga kababayan, kahit hindi na ako ipaupo kung disqualified ako. Pero, how about yung aking second nominee? Yung iba pang nominee? Hindi yung disqualified. had been allowed to sit what? You won't Dalawa be lang ang able to mangyayari. speak out like Number this? one, iba, maaga ko pa siyang binulgar. Or number two, baka nagkautang na loob pa ako sa kanya. Napaupuin mo lang ako, sa iyo kami, ganyan. Kaya ako, ako, ang P3, Eto mga kababayan, mapapasubo na siya nito mga kababayan sa kanyang mga niyuyuter. Otherwise, mawawalan ka ng kredibilidad, Donzon. Bigyan ka namin ng chance next election. Pwede ka pa nga tumakbong senador. Iboboto ka pa namin. Pero, i-maintain mo dapat iyang paninindigan mo ngayon. PWD, representative ang zero kickback. Kasi hindi pinaupo ni Romualdez. Yan, pwede niya kasuhan si Romualdez yan mga kababayan. Another kaso yan ni Romualdez. Right now, or the Congress right now is more corrupt than the past Congress. Of course. Wow. Nagtatanong pa mga kababayan, sa tingin mo ba na ang Kongreso ngayon mas kurakot sa dating Kongreso? I-insinuate mga kababayan na kurakot ang dating administrasyon. I think this is like, this one is The most corrupt. champion. This Marcos one tapak gets Marcos. the trophy of trophies because Trophy of tinawanan na trophies. sila ni Romualdez eh. Grabe talaga, Ito grapala ngayon, na. Nung time ni Duterte, kahit anong sabihin nyo kay Duterte, JK, mamatay tao, ganyan, nagmumura, Luchi. Kainin mo yan. Pero takot sila kay Duterte magnakaw ng hayag-hayagan kasi mumurahin sila ni Digong. Yan mga kababayan, no? Itong mga righteous na to, no? Nagalit lang yan kay Duterte, mga kababayan. Dahil, feeling nila, no? Hindi karapat-dapat si Digong, mga kababayan, dahil probinsyano. Dihamak na mga yung mga taga-imperialista yan sila mga kababayan, yung mga alta sa kanilang paningin. Ha? Probinsyano yan eh. Mas magaling kami. Hindi nila matanggap mga kababayan, ego nila. Kaya galit na galit sila mga kababayan kay Duterte. Takot sila. Ito. Hindi kayo dyan, Hindi nila na-appreciate mga kababayan, Ito pinaggagawa ni Tatay Digong. Nilabanan ang korupsyon, kriminalidad. Pati sila mga kababayan, nakikinabang dyan. Anong mga utak ng mga taong ito mga kababayan? Pinsan niya. Sagot mo kami, boss, ha? Ito ngayon, pinsan niya ang speaker. Hindi sila takot. Di ba? Kaya itong invention na ito ng insertion at insertion fee at flood control at rock netting, ito, tingnan nyo mabuti, you trace the budget. Nangyayari lang ito since 2022. Si Luchi. Bakit hindi ito nakikita ni Luchi, mga kababayan? Akala natin anti-Marcos yan. Nag-convert, mga kababayan, dahil alam niya kakampi na natin ang Marcos sa, laban sa mga Duterte. Makakaliwa ba ito si Luchi? Alta? O ano to? But of course, this kaya started in 2016. Anong sabi? Ayan na naman mga kababayan. Di ba before 2016, na sila? Kontraktor na sila mga kababayan? And then sabi ni Diskaya, yung panahon ni Duterte, walang ganyan, walang hingian. To get their billions. And then, kahit nag-kontraktor yan mga Diskaya dati mga kababayan, mayroon ba issue sa mga infrastructure na gumuhong ganito mga ghost project? Di ba wala naman? Ngayon kabangag lang mga kababayan. Ano sabi By niya? 2019. Tinanong siya, bakit nung panahon ni Digong wala kang ganun? Wala naman po nanghingi nung panahon ni President Duterte. Well, sabi nila edited daw ang kanilang testimony sa House. Sino may sabi? Si Kiko Matsing. Dahil si Ang kagayang Matsing din na mga kababayan. Blue Ribbon Committee Chairman nun, si Senator Marcoleta. Paano So, niya na-edit yun? May affidavit yun. Yun ang Ako, Liar mga kababayan. Hindi si Diskaya ang nagsabing edited, kundi si Matsing. Kundi, kinastigo siya ni Marcoleta mga kababayan. Anong ibig sabihin ng edited? Kung inedit daw ni Marcoleta mga kababayan, isang malaking kasalanan yan. Isang pagbibintang yan. Kinastigo na mga kababayan. Mali itong sinasabi ni Luchi. Kinastigo niya ni Marcoleta, sina Kiko at sina Soto. Doon sa mga kababayan sabing edit. Explain na si Kiko Marco. Iba yung ibig ko sabihin. Iba ang ibig ko sabihin. Hindi naman ibig sabihin na inedit ni Marcoleta. Ngayon mga kababayan, si Luchi, fake news. abogado kasi Sabi ako na.
Sabi kayo ng sabi dyan, pero anong nakalagay sa affidavit? Di ba yun marunong magbasa yung Diskaya na yun bago niya pinirma niya? Tagalog pa nga daw yun eh. Kung English yun, siguro sabihin mo pa, hindi siya gumawa nito kasi itong taong ito does not really speak English. Tagalog. Ang sabi nila, yung Liar ka, Lucci. notaryo Uy. daw, expired to naman talaga si Congressman Redon. Parang hindi naman kita estudyante. Estudyante pala niya, si Cookie, Parang mga naging kababayan. expired yung notaryo, yung mga notaryo is until December, ganyan. At saka you know the rules. Kahit expired yung notaryo, peke yung notaryo, valid ang dokumento ko. That's the Supreme Court rule. Man, trying so hard naman to discredit Diskaya. Sino pa ang lalabas na whistleblower? Dinidiscredit nila mga kababayan dahil nagsasalita ng pangalan. Kung ganyan kayo. Uy, pag-usapan natin yung whistleblower. Pwede ba maging whistleblower yung mga Hindi ka pwede mag-whistleblower, chismosa ka. tumitang Oh. kontratista? Fake news ka. Why not? At pati sila Bryce Hernandez. Yan sila Bryce, mga kababayan. Wag nang whistleblower yan. Sila ang most guilty sa tingin natin, mga kababayan, ay sina Alcantara. Dahil kung hindi nila papayagan yan, mga kababayan, ganyan, hindi yan mangyayari. Ang most guilty talaga dyan, mga kababayan, DPWH. Yung mga andun sa DPWH. Dahil sila na mga kababayan ang namimili ng kontraktor. Sila ang nag-check. Sila ang nagpaplano. Kung hindi sila mga kababayan makipag-ugnayan dyan sa mga kongresista, walang magagawa yung mga kongresista. Pinapayagan kasi nila mga kababayan bahala na, okay na mag-substandard yan, basta ang lagay, pera-pera lang. Sila din ang nag-overprice mga kababayan. Why not? Hindi naman siya whistleblower, si Bryce. Kasi it was under oath na. Wag na yan, And then she's Isang distrito lang ito mga kababayan ha. Gusto natin lahat ng distrito sa buong Pilipinas saying imbestigahan. these things. Pero ngayon, gagawing state witness. ang whistleblower Ay, Diyos ko, talaga Lord. is Diskaya. Kasi si Diskaya was not even yet responded in anything, pero decided Umpisa na. decided to tell. So what about So state the witness? Diskaya should be Pwede yan. protected by the laws on whistleblower. Ayaw nila dahil madadamay ang kanilang kakampi. And there's an ombudsman rule on immunity. For whistleblowers. Yeah. And what about state witness? Pwede bang mag-state witness yung mga katulad nila Bryce Hernandez? Yes. Ano ba to? Bakit sila Bryce ang gusto nilang save us mga kababayan? Ay, naku Lord. Yun nga numero unong tapon sa impyerno. Since they are not the most guilty. Si Bryce naman, tagadala lang yun ng pera. Kahit na bilyon yung Ewan lang natin, hindi ba sila most guilty mga kababayan? Level sila ng mga kongresista sa kagiltihan. Inuutosan nila yun magkasino para mag-money laundering. Kaya siya nagkakasino, sinabi ko na to let's say, let's Tapos ang pera sa bangko umabot daw ng 100 milyon. say 500 million ang binigay sa kanya. Chips. Palit niyan chips. Patalo siya 100 million. Cashback niya, chips back 400 million. Bigay sa kanya cheque. O let's say sa different check. Deposit niya in several bank accounts. Hindi malinis na. Money laundering. Kayo naman, Kayo naman. kita. It's not his gambling. It's the question, why was he? Etong kasino naman mga kababayan, hindi sila nagtataka. Saan yung kinuha yung perang iyan? Kaya imbestigahan din yan mga kasino mga kababayan. If he has half a billion, why will he even gamble? Because he was told to lose it in the casino so that they can money launder the rest of the money. Pero bakit siya may Lamborghini? Nagtatanong ka pa bakit may Lamborghini? Sino? Si Bryce Hernandez. Well, he got to share. But he's small fry. Let's talk about the Secretary of DPWH, Bonoan. Yan. What? Yan mga kababayan, hindi Just dapat resign. pinatakas yan. Why are you not a respondent in this case, sir? Well, he will be now. He should because Ping Lacson named him Hindi already. pa siya marunong mag-mathematic. He should be, It's gotta be a Mathematic. crime, if you don't know how to do math. And you're Secretary of DPWH. Kaya siya kumikilos. The reason why Ang sabi ng mga kababayan, alam daw na talaga ni Bonoan. Nahayaan lang. And then alam din ni Marcos mga President kababayan. Bongbong Marcos is doing what he's doing now is he is creating a legacy. Oh, legacy, Diyos ko Lord. Anong legacy? It's his chance. Bakit ito, kiss-ass na sa mga Marcos mga kababayan? Grabe no? Dati wala ka talaga maririnig na pambabati ko sa mga Marcos. Puring-puri na ngayon mga kababayan ang dating anti-Marcos, di ba? And he wants this sincerely corrected. Do you Wow, sincerely corrected. Nothing to wala nang kapag-apag-asa mga kababayan. Hindi na mahihil ni Bongbong Marcos ang
sugat na nilikha niya sa bansang ito, mga kababayan. That he's on the right track. Right track as ng far as animal ka. correcting. Ay, Diyos what ko, is Lord. called Grabe, ang gaganda na, mga kababayan, no? Ang kanyang mga words. Basta kay Marcos na. Kay BP Sara, bakit binoboto pa ang mga taong ito? Ay, Diyos ko, Lord. now talagang an entire With facial, ruin, with facial expression talaga, mga kababayan. ruin or destruction of Oh, wow. major political institutions. Excite na excite siya, mga kababayan. This is the comeback of the Marcoses. Stupid. i.e. Congress, diba? And even now, executive. Hawa siya ron eh. Binigay lang sa atin ni BBM ang ulo ni Romualdez. Hindi nga binigay, pinatakas pa nga, mga kababayan. Gusto nga natin kulong. Dahil pag hindi niya ginawa, hindi titigil ang protesta. Kahit isang araw lang na protesta, once a week for example, Duda din tayo dyan sa protesta. Dahil ang sabi, mga kababayan, parang gagamitin nila para magkagulo, para magmarsyalo. one tough consortium ng mga kolehiyala sa TAF. Saint Co, Saint Paul's, all these girls who don't even like sunlight. Lumabas sila. Like sunlight. Gawin nyo lang yan mga anak every week. UP, Ateneo. Siguraduhin nyo lang, ha, na talagang mapupuruhan kung magpuprotesta kayo talaga, mapaalis nyo. Tayo, mga kababayan, sa tingin natin, kaya nating magbantay na lang. Mag-ingay hanggang 2028. Dahil, yung protesta, okay lang yan. Kung talagang one time, big time, talagang mapapalitan, mga kababayan, napilitang mag-resign. Hindi natin sinasabing ikudita, ha. Maano tayo, inciting to sedition. Nang resulta, mag-resign talaga. Dahil kung hindi, martialo yan. 20 years, mga kababayan, kagaya ng kanyang ama. Katipunan, once a week. Well, we can do once a week. We might not be able to do every day, but we can all do once a week until BBM is done. Right? So, that's it. Sige, tayo mga kababayan, okay tayo dyan sa protesta, basta, peaceful protest. Peaceful protest. Choice. Keep his cousin, who has all his secrets, or keep his title. Of course, it's the political survival of BBM that he is after. No one after this. Mark my words, wala nang boboto sa Marcos. Wala na. Kahit daw top 20 mga kababayan, hindi makakapasok yan si Marcos, sabi ni Kiko Barsaga. Kung tatakbo yung senador ngayon. Kawawa ka, Sandro. Ikaw sana ang political dynasty ng Wala na. Sinira ni Romualdez ang dynasty mo dahil Sinira din ng kanyang tatay mismo, mga kababayan, na walang silbi. hindi ka iboboto ng tao. Mm. Hindi. Ba't ako Pangarap pa naman daw ni Admiral, mga kababayan, na maging presidente si Sandro sa 2034. Sandro Marcos? Kung Marcos ang gusto ko, I might as well vote for my student, Ferdinand Marcos Manoto, who's a Anak ni Aimee. lawyer and Ayaw din namin. I know, Di ba ngingiwi din yun, mga kababayan? Marami Ganyan din. pero wala nang boboto sa Marcos after this. Wala na. Yan si Aimee, kung hindi yan nakimangga, mga kababayan, kay Sara, hindi mananalo. Ano sinasabi ni BBM na legacy niya? When he ran with Sara Duterte, naloko niya mga tao na mga Marcos nabudol. Nabudol na mga Unang-unang kumalampag, mga kababayan, pagkapanalo ni BBM, mga Marcos loyalist. Hindi na nilingon, mga kababayan. Di ba? Sila pa nga ang unang umalma. Later pa tayo. Although, si Sara lang talaga ang sinuportahan natin, mga kababayan. Pero, binigyan natin ng benefit of the doubt itong si Bangag. Later on, yun na, talagang totoo ang sabing Tatay Digong. Yes, John. Sinabi ko na sa inyo kasi kayo mga budol kayo. Sinabi ko na sa inyo. Ayaw man kasi namin ni Lutang. Sorry din, Gonzon. Ayaw din namin kay Lutang. Legacy. Taniwala naman. Gustong ibalik na good name ng Wala nang Ferdinand chance. Marcos. Lalong sinira, mga kababayan. This is the worst. Ang sabi nga ni Roque, mga kababayan, worst pa ito sa diktador dahil adiktador. I-reconstruct. I-revise ang history. Ganyan-ganyan. Anong magagawa niya in 3 years na ngayon Wala lang na. siya nagising? Sabi, mga kababayan, na by 2027 daw, totally new government na ito, parang nag-reset, mga kababayan. Diyos ko, Lord! 2027, 2028, aalis ka na. Reset, mga animal. What he have done during the first 3 years to have prevented this? I guess yun yung tanong, di ba? Ay, nako. Or did he have it in his heart? Hindi.
Parang kang wakwak, Lutsi. Wakwak din mag-isip mga kababayan, scholar. Sige, hanapan mo pa ng palusot yung si BBM. Actually change it. Hindi, It really changed the family reputation. Akala ko namin galit kayo sa pamilya. Ngayon mga kababayan, paano na yung mapapabango ang mga Marcos? Restore the honor of Restore the honor! The first place, walang honor. Guinness Book of World Record, mga kababayan. Top 5 yung Marcoses sa kurakot. Akin lang, pride na lang yun eh. Na Marcos uli. Mm. Kaya siya, babangon siya uli. Babangag! Hindi tayo. Babangon siya. Babangag! Hindi tayo ang babangon. Yung mga Sila ang bumangon, mga kababayan. Hindi, it wasn't for the country. It wasn't because he wanted to restore his father's good. No. He wanted to be president just because. Sa kanya na mismo. Bangon sila uli. O, conflict siya ngayon sa kapatid niya, di ba? Kay Amy. Kasi ang akala ni Amy, Ewan lang din natin. Oh, nakapadighay tuloy. Ewan lang din natin kung totoo yung conflict nila. Hindi pa rin naaalis sa nating mga kababayan ha. Ang posibilidad na Trojan horse lang din yan si Amy. Wala na tayong trust mga kababayan eh. Alam natin kung paano maglaro itong mga budol na ito talagang, mga kababayan. we will reform, babalik ang Marcos na name na isatama natin, ganyan, ito na lang, last hurrah na natin to, matatanda na Last tayo. hurrah! Matatanda. Sipain I ka was ng older mukha than BBM. ng mga He looks Marcos. older than me, but I was born the same year. Matanda na tayo eh. Ano pa kailangan natin? Pera? Power? Ano, ilang helicopter ba ang gusto nyo? Ilang bahay ba dyan sa Forbes ang gusto mo, Romualdez? 10 na daw sabi ni Karen Davila. Tapos ngayon, May dalawang private jet mga kababayan sa Romualdez daw. Bilyones ang halaga. Not to mention, lumobo ang SALN by a lot mga kababayan. Hindi ba kasali yung hindi wala dineklara? uwi dyan. Dahil sarado yung gate mo. Takot kayo na batuhin ng itlog at kamatis ang mga bahay. Pinataasan na- ang bakod mga kababayan. Ang mga bahay ni Romualdez. From the start, kung sinabi nyo na itong mga dilawan na to, itong mga kakamping na to, wala at sinabi yan, puro lang yan promises. Sana, day one, ginawa niya na, I'll prove all of you wrong. Hindi ako addict. Papangon ako maaga araw-araw. Babangag ko naman. Paano niya i-prove na hindi siya addict? Hair follicle drug test. Hanggang ngayon mga kababayan hindi ginawa. Why would I do that? And I'll face the people. Yan ang sabi niya. I'll prove you wrong, hindi ako addict. O hindi ba niya ginawa yan? I was upset most of the time. Did you see BBM? Wala. Did you see BBM? In the first year? Ngayon lang yan si BBM lumabas doon sa mga dam, sa mga ganyan-ganyan. Yan ang palabas niya sa mga dam mga kababayan. Ilang instance lang. And then, missing. And his people already told him, boss, hindi na talaga kaya, boss. Ghost project, ganyan. Mabubuking na tayo, boss, kasi marami. Mabubuking na tayo. Mahalkal. Mga tao may mga video na ganyan. Amo naawa ako dyan kay BBM. Kami hindi. Ginamit lang siya ni Romualdez. Ay, hindi. Talagang sila mga kababayan, gang. How could Romualdez have had such influence over him Pinsan when he was one who held the Marcos name? Yan na nga binoto ng mga tao si Marcos dahil gusto nila Marcos. Yung hindi na pala nila alam, yung magiging hari pala si Romualdez. Di ba? Paano naging kaya hari? sila talaga Hindi mo pa alam? Pinagagawa ni Romualdez dyan sa budget natin. Hari dahil hawak niya mga kababayan ang budget. Sila ang napopropose Tsak. Sila dumadaan sa kanila mga kababayan mo pa lang yung budget. Sila ang nagko-control. Because he controlled the purse. Once he controlled the purse and the congressman, yun ang akala niya that he can be the next president. Walay. Ngayon mga kababayan, goodbye. Totally eradicated, totally disappeared ang kanyang mga kababayan. Evaporate ang kanyang pangarap na maging presidente. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.